Maganda po kayong lahat kaysa sa akin ngayong gabi. Dahil kayo po ay nanonood at malamang susubaybay dito sa pinakabagong programa ng Emmanuel TV Network, ETVN. Ang pangalan po ng ating bagong programa ay Mga Joke ni Padre. Ako po si Padre. I am Father Bong Galieto Guerrero. I belong to the Diocese of Cubao. I am your happy priest for this program. I am 62 years old, 35 years in the priesthood, and I am single, but not available. Tawag nga sa amin ng mga kababaihan, lalo na nung kabataan po namin, Ladies' Choice Preserved. Tukso kasi namin sa mga madre, Frozen Delights. Alam po ninyo, I am presently the Minister for Transparochial Communities in the Diocese of Cubao. Dito po sa bagong programa natin sa ETVN, Mga Joke ni Padre, matatawa ka na, may aral ka pang makukuha. You will be spending time with God, who wants all of us to be happy. No? Tandaan po ninyo sa programang ito, nais ko lang kayong bigyan ng babala. Ito po'y totooan ng babala na sa programang ito, sa inyong panonood at pagsubaybay, tunay na mag-aaksaya kayo ng inyong panahon. Mag-aaksaya tayo ng panahon sa piling ng Diyos. Tandaan lamang po ninyong lagi. Maybe this will be a waste of time for us, but to waste time for God is the only kind of waste that does not need to be recycled. For wasting time with God will recycle you. No, di para lamang tayong mga basura, may mga taong nabubulok, may mga hindi nabubulok, may mga taong maagang nabulok, no? We are all waste, but God will recycle us if we give time for Him. May mga tao kasi wala daw silang panahon. Kahit sa mga pare nangyayari yan kapag medyo nakakaedad na, sabi ng isang parisyon, Father, dapat makabago na simbahan, dapat kayong mga pare, nagmimisa na sa mga kalsada, street masses, uso na ho ngayon yan. Sabi ng pare, anak, matanda na tayo, hindi na tayo pwede dyan. Father, dapat nga dinadalaw nyo mga may sakit sa parokya ninyo para hindi man ninyo mapagaling yung sakit nila, at least makapagpakita po kayo ng malasakit. Anak, matanda na nga, hindi na tayo pwede dyan. Tsaka Father, dapat ayusin niyo yung mga samahan na simbahan para hindi nagkakagulo. Anak, hindi na tayo pwede dyan, matandaan na tayo. Balita ko, Father, malapit ng payagang mag-asawa mga pare. Diyan, pwede pa tayo. Pagka merong personal kang mapapala, pwede pa tayo. May mga tao walang panahon, walang binibigay na panahon sa Diyos. God is waiting for us. No? At ito lamang pong programang ito. Dito, makakapiling ninyo ang Panginoon. Matatawa ka na, may aral ka pang mapupulot. Yung iba naman, para magbigay ng panahon, kailangan mo pang pilitin. Kailangan pa ba talagang mapilit? Sa isang kaharian nga, sabi nung hari, bukas, lahat ng kalalakihan ay magpunta sa harap ng palasyo at may paligsahan ako. Ang sinumang magwawangi sa paligsahang ito, maaaring sabihin kung anong kanyang gusto. Kung gusto niya ang kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto niyang mapangasawa ang maganda kong anak na dalaga. Kinabukasan, siyempre, ang lahat ng kalalakihan ng kaharian nasa harap ng palasyo. Ano pong paligsahan, mahal na hari? Ang paligsahan ay ito, kung sino sa inyo makatatawid sa ilog na yan na punong-puno ng mga buhayang gutom na gutom, siya ang magwawagi at maaari niyang sabihin ang kanyang gusto. Kung gusto niyang kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto niyang mapangasawa ang maganda kong anak na dalaga, walang makaimik sa mga lalaki.
ang lalaki ng buhaya, nagkakagata na nga sa sobrang gutom. Bigla na lang may isang lalaki, nasa ilog lumangoy. Lumangoy ng kinagat ng mga buhaya, tinatamaan pero hindi napupuruhan. Nakatawid ang lalaki, duguan, sugatan pero buhay. Tuwang-tuwa yung hari. Napakatapang mong lalaki. Ngayon lang ako nakakita ng lalaki ganyang katapang, kaya ikaw ang nagwagi. Sabihin mo ngayon kung anong gusto mo. Gusto mo ba ang kalahati ng kayamanan ng kaharian o gusto mo na mapangasawa ang maganda kong anak na dalaga? Isa lang po ang gusto ko, mahal na hari. Sabihin mo ang gusto mo. Gusto ko pong malaman kung sinong nagtulak sa akin. Kayo kaya ang tutulak sa buhay kung hindi nyo hahantingin yun. Yung iba napipilitan lang naman talaga eh. No? Kaya ito pong programang ito ay malaking tulong para sa atin na dumadaan sa pagsubok ng pandemya, mga kalungkutan, karamdaman, mga hamon ng buhay, kahirapan, at kamatayan ng mga minamahal natin. God wants us to be happy. At kaya bago tayo magpatuloy sa programang ito, hingin ko lamang sa inyo ang pabor na sana i-click ninyo yung like button dyan. No? At saka yung subscribe. Huwag nyo kakalimutan din i-click yung bell para masubaybayan po ninyo ang mga susunod pang episode natin dito sa mga joke ni Padre. Pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan na naghahanap po ng susubaybayang programa na naghahanap ng programang masaya na at may mga aral pa. May mga aral po tayo mapupulot dito sa programang mga joke ni Padre. Kaya nga ang subtitle po ng programang ito, Knowing, Loving, Serving God is Joy. Simulan po natin itong unang episode natin doon sa huling salita ng ating subtitle. Yung ating pinakamoto sa programa, pinakanilalayo nito is to find joy. Alam naman po natin sa buhay, maraming tao ang mabilis malungkot. Hindi ko maintindihan, no? Wala naman siguro sa ating gustong malungkot. We want to be joyful. Everybody wants to be happy. Ibang mga tao, pag medyo tumatanda, yung iba nalulungkot. Bahagi naman ho ng buhay ang pagtanda. May iwasan po ba naman natin yan? No? Pag nagkakaroon ka na ng mga kulubot, merong ang isang babae, ayaw talaga magmukhang matanda. Pumunta ng doktor. Doktor, magkano po magpa-facelift para magmukha akong bata? 250,000 ho, lahat na yon. Ang mahal naman pala. Wala bang mura? Basta magmukha lang akong bata. Ito, chupon. 30 lang. Subo mo. Hindi ko maintindihan yung iba. Ba't tayo tumanda? We may be old, but we are not obsolete. Sa ating mga karanasan, malaking bagay nga ho yan eh, na matututo yung mga tao dahil sa ating mga halimbawa. Yung iba naman, ayaw pumangit. Pag nagkaroon na ng mga kulubot, hindi na malaman ang gagawin. Lungkot na! Ba't ka malulungkot? Sa palagay ko nga, ang kapangitan, biyaya yan eh. Ang kagandahan, yan ang sumpa. Dahil hindi nyo ba napupuna? Ang kagandahan, nililipasan niya ng panahon. Pero ang kapangitan, pinagtitibay ng panahon. Hindi nyo ba napapansin? Yung maganda ngayon, bukas pangit na yan. Pero yung pangit ngayon, bukas, pangit pa din. Ang tibay. Sobra ang tatag, walang pagbabago. Kaya nga para sa atin, seriously today, let us consider this question. Ito po'y seryoso namang usapan ngayon. Are you really happy? Are you happy with the things that you do? With the company that you keep? Are you happy with yourself? Makakaharap po ba kayo sa salamin at taimtim ninyong masasabi, I am happy? Honestly, this is a very important question in life. Alam niyo, in ancient Egypt, dalawa daw ang itatanong sa'yo bago ka papasukin sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Ang unang tanong, have you found joy in your life? At ang pangalawang tanong, have you found someone to share your joy with? Yan po ang itatanong sa atin.
ang mga problema ng iba. I really think life is all about being happy. It is about finding joy. Kaya nga, yung iba sasabihin, Father, paano po ba ako sasaya? Ang dami ho naman naming problema. Sino ho ba ang wala? Kahit naman ho kami mga pare, dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. May isang pare nga, napakalaki ng problema. Kasi may sekretary siya at nagkaroon sila ng relasyon. Nagdalang tao yung sekretarya. Eto ngayon, doktor, hindi malaman ang gagawin. Pinagtago niya muna yung sekretarya dahil may asawa siyang tao para makaiwas sa kahihiyan. Nagtago ang sekretarya. After 9 months, manganganak na. Nakakita ng pagkakataon ng doktor. Pinuntahan ng sekretarya at sinabi, meron na tayong paraan para malusutan natin ang problemang yan. Meron akong ooperahang pari mamaya. Merong bukol sa sikmura. Ganitong gagawin natin. Papaanakin muna kita. Tapos ooperahan ko yung pari. At itatabi ko yung sanggol sa pare. At sasabihin ko sa kanya, Father, hindi po pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. O, ganun na ang ginawa. Di pinaanak ang sekretarya, inopera ang pare, tinabi ang sanggol sa pare. Nang nagising ang pare, natuloy magugulat yung pare. Doktor, ano to? Bakit may sanggol sa tabi ko? Anong ibig sabihin nito? Father, isa pong himala ang nangyari. Hindi ho pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Paano nangyari yun? Imposible naman yun. Kaya nga ho himala eh. Ang tigas naman ang ulo ninyo eh. Kami hong mga pare, naniniwala naman ho kami sa mga himala, di po ba? Kaya walang magawa ang pare, himala daw. Di inuwi yung sanggol sa kumbento. Lumaki naman po yung bata. Nung 15 anyos na, hindi na talaga maitago ng pare ang sikreto. Tinawag niya na ang bata at sinabi niya, halika at may pagtatapat ako sa iyo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Siya naman talaga yung nagsilang eh. Anong tatawag natin doon? Alam nyo, sa kabila ng maraming problema at pagsubok sa ating buhay, we can be happy. Because happiness is a choice. Happiness does not mean everything is perfect. It means you have decided to go beyond the imperfections of life. If you truly want to be happy, I would like to ask you to accept 2 things in this life. First, you cannot change people. Hindi natin mababago ibang tao. You can only change yourself. Yung ibang init ng ulo sa ugali ng iba. Sumako si father ng ugali. May misis nga, galit na galit lagi sa asawa. Lagi naman kasing lasing yung lalaki. Lasing ka na naman! Araw-araw ka na lang. Inatake sa puso yung babae. Sa sobrang galit. Patay. Sabi nung lalaki, ayan, ako lasing lang, ikaw patay na. Why do you punish yourself for the mistakes of others? Yan ba nagpapalungkot sa iyo? Kung ang batayan ng ligaya po natin ay ang ugali ng iba, hindi na ako kayo sasaya. Dahil marami naman tao talagang magiging hadlang sa kaligayahang pangarap natin sa mundo. Second, if you want to be happy, accept that there are situations that you cannot change. No, yung iba kasi, galit na galit pag matraffic. O bakit? Pag nagagalit ba kayo, umaandar? Hindi din naman ah. Yung iba, nag-aaway pa, nagpapatayan. Pagka may namatay na ba, umaandar? Lalong hindi aandar yun, hihintayin pa yung soko. Ang bagal-bagal pa naman ng mga soko dumating. Sabihin pa lang, pag nagdandyan na yung soko, sabihin, nasa na ang patay? Sukati na ang bangkay. Soko. Di ba? Ganyan minsan, ang tagal-tagal nun. Alam nyo, pag napatay kayo dahil sa traffic lang, napakawalang kwenta naman yung uri ng kamatayan niyan. No? Tandaan po ninyo, di tumulong na lang sa kayo sa mga may COVID. At least kung may pangarap kayo madali sa mundo, wag yung sa traffic. Pag napatay kayo, ulila pamilya nyo, hindi ba kayo nag-iisip? Hindi kayo nag-aalala? Kung kayo ho ang makapatay, hindi kukulong naman kayo, kawawa din yung pamilya ninyo. Alam nyo, we are not in control of that. Nandyan na yan, bahagi na ng buhay natin. Kaya hindi nyo dapat yan ikagalit kung sakasakaling merong mga
Siningitan kasi ako, Father eh. Basta huwag kayo magbababa ng bintana at magpasensya na lang kayo. You are not in control of that situation. Dito po sa buhay natin, madami ding hadlang sa aking sariling buhay para ako sumaya. But you know, knowing that happiness is a choice, I choose to be happy. Ako pag may problema, ang una kong tinatanong, may solusyon ba? Meron naman po. Huwag mo nang problemahin yan. May solusyon naman pala. Father, may problema po tayo. May solusyon ba? Father, wala pong solusyon. Huwag mo na rin problemahin. Wala naman palang solusyon. Sasakit lang ulo mo niyan. I focus on solutions, not on the problem. It is true once, twice, or many times we will be defeated by our problems. But remember, we can never be defeated forever. Mari matalo tayo ng isa, dalawa, maraming beses, pero hindi tayo matatalo ng habang buhay. Jesus said in John chapter 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and your joy be complete. In short, God wants you to be happy. Alam niyo, in the movie Indiana Jones, kung napanood nyo, Indiana Jones and the Last Crusade, the knight guarding the Holy Grail spoke to Indiana Jones after Indiana chose the right cup that Jesus used during the Last Supper. And the knight said to Indiana, you have chosen wisely. Ganyan kadramatic yung sandali na yon. You know, we can be happy or sad. We can laugh or we can frown. We can be better or we can be bitter. Because in life, everything is a choice. Everything is a matter of choice. Kaya nga, be wise. Choose wisely. Choose happy. Alam niyo yung sabi ni St. John Bosco, patron ng mga Salesianong pare, a sad Christian is a bad Christian. Naalala ko tuloy, patuloy na nag-aalala yung maraming tao. Ba't ka pa mag-aalala? Kung naniniwala naman po kayong mahal kayo ng Diyos, alam ninyo na hindi niya pababayaan ang mga tao, lalo na sa sandali ng kagipitan, ng kapighatian. Sabi nga, kung ang mga ibon hindi pinapabayaan ng Diyos, kung ang mga isda hindi pinababayaan ng Diyos, kayo pa kaya? Kayong mga pinag-alayan niya ng buhay sa krus upang tayo'y tubusin sa lahat ng ating mga pagkukulang. Let me sing you this song to remind us of how God cares and loves us. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot,
praise the Lord. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. God wants you to be joyful, to be happy. Maraming salamat po sa inyong panunood sa ating first episode ng Mga Joke ni Padre. Sana'y patuloy niyong subaybayan linggo-linggo ang programang ito dahil dito mayroon ng tawa, mayroon pang aral sa buhay. Paalam pong pansamantala sa inyo at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.